Part 1 of the story. Ako si Nico, isang honor student sa isang kilalang unibersidad sa Maynila. Lahat ng sakripisyo at puyat ay para sa pangarap kong makapagtapos at makatulong sa pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok, palagi akong may isang tao na handang umalalay, si Sir Ray, ang aking propesor sa panitikan. Si Sir Ray ay tanyag sa aming unibersidad dahil sa kanyang galing sa pagtuturo at sa kanyang karisma. Minsan, parang may kung anong kakaiba sa kanyang mga tingin at mga salita. Pero sinasabi ko sa sarili ko na baka ako lang ang nag-iisip ng ganito. Isa siyang propesor na maraming estudyanteng hinahangaan. Isang araw, pagkatapos ng klase, tinawag ako ni Sir Ray sa kanyang opisina. Hindi ko alam kung ano ang aasahan, pero ang tanging nasa isip ko ay baka may kinalaman ito sa aking mga grado o sa isang proyekto. Pagpasok ko, nakita kong seryoso ang kanyang mukha. Nico, alam ko ang mga pinagdadaanan mo, sabi niya. Gusto kong makatulong. Nagulat ako. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? May isang scholarship na pwede mong kuhanin. Patuloy niya habang kinukuha ang isang sobre mula sa kanyang mesa. Ngunit kailangan ng kaunting sakripisyo. Hindi ko alam kung paano ko iyon dapat intindihin. Ang scholarship na yon ay isang malaking bagay para sa akin. Anong klaseng sakripisyo po, sir? Ngumiti siya, isang ngiti na tila may ibig sabihin. Magiging mas malapit tayo, Nico. Kailangan ko lang ng iyong pagtitiwala. Tumahimik ang paligid. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na nararamdaman ko. Ang simpleng pag-uusap na ito ay tila nagtutulak sa akin sa isang direksyong hindi ko inaasahan. Gusto ko lang po talagang makatapos ng pag-aaral. Sagot ko ng may halong kaba at pag-aalinlangan. Naiintindihan ko, sabi niya habang inilalagay ang sobre sa aking mga kamay. Pag-isipan mo yan. Wala namang pilitan. Lumabas ako ng opisina niya na may halo-halong emosyon sa dibdib. Ang scholarship na iyon ay maaaring magbago ng aking kinabukasan. Ngunit ang alok ni Sir Ray ay tila may ibang kaakibat. Sa mga sumunod na araw, hindi ko maalis sa isipan ko ang kanyang mga tingin at salita. Isang gabi, habang nag-aaral sa silid-aklatan, naisipan kong buksan ang sobre. Doon ko nakita ang mga detalye ng scholarship. Napakaganda at halos imposible para sa isang tulad ko na makuha ito ng walang tulong. Ngunit sa ilalim ng mga dokumento, may isang liham mula kay Sir Ray. Isang liham na naglalaman ng mga salitang hindi ko inaasahan. Nico, nakasaad sa liham, handa akong ibigay lahat ng suporta mo. Basta't tandaan mo, may mga bagay na hindi natin maiiwasan. Ang relasyon natin ay higit pa sa guro at estudyante. Nabasa ko ang mga salitang iyon ng paulit-ulit. Parang dinudurog ang aking puso at isipan. Ano ang dapat kong gawin? Ang kinabukasan ko ay nasa balanse. Ngunit hindi ko alam kung anong klaseng relasyon ang binabanggit ni Sir Ray. Kailangan kong magdesisyon. Ngunit paano kung ang desisyon ko ay magdala sa akin sa mas magulong sitwasyon? Ang araw ay nagsimula ng normal, ngunit alam ko na may kakaibang mangyayari. Nagsimula ang lahat nang lumapit sa akin si Sir Ray pagkatapos ng klase. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon, pero kailangan kong magpakatatag. Nico, may oras ka ba? Tanong niya. Kahit na nag-aalangan, tumango ako bilang tugon. Dinala niya ako sa kanyang opisina, isang lugar na bihira kong napuntahan. Ang mga dingding ay puno ng mga sertipiko, mga larawan ng kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa, at mga libro na mukhang hindi pa nagagalaw. Alam kong alam mo na ang tungkol sa alok ko, sabi niya habang umupo sa kanyang mesa. Gusto ko lang ipaliwanag ito ng maayos. Tumango ako, hindi pa rin sigurado kung ano ang sasabihin. Nico, isa kang natatanging estudyante.
Alam kong malaki ang pangarap mo. Ang scholarship na ito ay malaking tulong para sa iyo. Sinubukan kong ngumiti, ngunit alam kong halata ang pag-aalinlangan sa aking mukha. Pero may kapalit, dagdag niya, at iyon ang hinihintay kong marinig. Alam kong hindi ito madali, pero gusto kitang makilala ng mas malalim, Nico. Hindi lang bilang estudyante. Bigla akong nakaramdam ng bigat sa aking dibdib. Alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin. At ang ideya ay nakakasulasok. Sir, hindi ko alam kung paano ito haharapin. Sagot ko, sinubukang maging matatag. Ang relasyon na sinasabi niyo, hindi ko ito inaasahan. Tumayo siya, lumapit sa akin, at sa pagkakataon na iyon, naramdaman ko ang kapangyarihan na hawak niya. Wala kang dapat ipag-alala, Nico. Hindi kita pipilitin. Pero sana pag-isipan mo. Lumabas ako ng opisina niya na parang lutang. Naglalakad sa pasilyo ng paaralan na tila nag-iba ang kulay. Ang mga dating kagalakan sa aking paligid ay nagmistulang mga anino. Nagpunta ako sa aking paboritong tambayan sa likod ng library. Doon ako nagmumuni-muni kapag kailangan kong mag-isip. Hindi ko alam kung paano ko makakaya ang sitwasyon. Habang nakaupo ako sa ilalim ng puno, biglang may lumapit sa akin, si Mia, ang matalik kong kaibigan. "Hey, parang may problema ka, sabi niya. Hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon nang hindi niya ako husgahan. "Nico, okay ka lang ba?" Tanong niya. Puno ng pag-aalala ang mga mata. "Wala, medyo pagod lang." Sagot ko, sinubukang itago ang totoo. Pero kilala ko si Mia. Hindi siya basta-basta papayag na wala akong ikwento. "Iba ang tingin mo eh. Alam ko na may bumabagabag sa'yo." Napabuntong hininga ako. Alam kong kailangan kong magtiwala kay Mia. May alok si Sir Ray sa akin. Simula ko. Pero may kapalit. Nagulat siya. Halatang hindi makapaniwala sa narinig. "Anong ibig mong sabihin?" "Scholarship kapalit ng relasyon." Pabulong kong sabi, hindi makatingin sa kanya. Ramdam ko ang pagkagulat niya, pati na rin ang galit na unti-unting bumabalot sa kanya. "Hindi tama yun, Nico. Hindi dapat ganyan." Sabi niya, puno ng determinasyon. Alam kong tama siya, pero hindi ko alam kung paano ko haharapin si Sir Ray. "Mia, ayoko sanang palakihin ito. Baka may masamang mangyari kung magsusumbong ako." Nag-isip siya, tila naghanap ng tamang solusyon sa sitwasyon. "Nico, kailangan mong ipaglaban ang para sa'yo. Hindi ka dapat magpaabuso." Habang nag-uusap kami, lumapit si Andre, isa sa mga kaklase namin. "Anong meron?" Tanong niya. Halatang curious. Tumingin ako kay Mia. Hindi sigurado kung dapat ko bang ipaalam kay Andre ang tungkol dito. "Andre, may problema si Nico," sabi ni Mia. Nagdesisyon na ipaalam kay Andre ang sitwasyon. Habang ipinaliliwanag ni Mia, naramdaman ko ang pag-aalala ni Andre. "Nico, hindi dapat ganyan. Kailangan mo ng tulong," sabi niya. Nagpasya kami na magtulungan. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin, pero alam kong hindi ako nag-iisa. Habang nag-uusap kami, biglang tumunog ang phone ko. Isang mensahe mula kay Sir Ray. "Nico, pag-isipan mo ang alok ko. Naghihintay ako." Naramdaman ko ang kaba. Alam kong hindi ko na ito pwedeng palampasin. Kailangan ko ng plano. "Mia, Andre, kailangan natin ng plano. Hindi ko kayang harapin ito mag-isa," sabi ko, puno ng determinasyon. Ngunit habang nag-uusap kami, biglang naalala ni Andre ang isang bagay. "Nico, may narinig akong tsismis sa ibang estudyante. Si Sir Ray, hindi lang ikaw ang inalok niya ng ganitong kondisyon." Napatingin kami kay Andre, nagulat sa sinabi niya. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ni Mia. "May mga estudyante pa na nakaranas nito," sagot niya. Bigla kong naramdaman ang pag-asa.
Hindi lang pala ako ang biktima. Kung totoo ang tsismis, mas marami kaming pwedeng magtulungan. Nagdesisyon kami na maghanap ng mga estudyanteng ito upang sama-sama naming harapin si Sir Ray. At sa pagkakataong iyon, alam kong may pag-asa. Hindi lang kami tatlo. Marami kami at hindi namin hahayaang ipagpatuloy ni Sir Ray ang kanyang ginagawa. Sa aking isipan, nag-umpisa akong mangarap ng hustisya, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng estudyanteng inaabuso ng kapangyarihan. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot, ang alok ni Sir Ray o ang tahimik na bulong ng konsensya ko na unti-unting nawawala sa paglipas ng mga araw. Gabi-gabi, habang nakahiga ako sa kama, iniisip ko kung paano ko hinarap ang sitwasyon. May mga pagkakataong naiisip kong tanggapin ang alok niya. Sa kabila ng moral na tanong, ang scholarship ay magbibigay sa akin ng tsansang makapag-aral sa prestihiyosong unibersidad na matagal ko nang pinapangarap. Isang umaga, nagpasya akong harapin si Sir Ray. Gusto kong malaman kung ano talaga ang intensyon niya at kung ano ang nasa likod ng kanyang alok. Kaya't naglakad ako papunta sa kanyang opisina. Sa kabila ng kaba at takot, pagdating ko doon, nakaupo siya sa harap ng kanyang mesa, abala sa pagbabasa ng ilang papeles. Binati niya ako ng ngiti, ngiting tila may lihim na tinatago. "Nico, salamat at dumaan ka. Kumusta ka?" Tanong niya, habang inaayos ang mga papel sa mesa. Diretsahan akong sumagot, "Sir, tungkol sa alok mo. Kailangan kong malaman. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin?" Tumigil siya sa kanyang ginagawa at tumingin sa akin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. "Nico, alam ko na matagal mo nang pinapangarap ang scholarship na ito. Alam ko rin na magaling ka. At karapat-dapat," sagot niya. Ang tono ng kanyang boses ay parang may halong pagkukumbinsi. Ngunit may bahagi sa akin na hindi naniniwala. "Ano ang kapalit, sir? Ano ang inaasahan mo mula sa akin?" Tanong ko. Pilit na kinokontrol ang panginginig ng aking boses. Tumayo si Sir Ray at lumapit sa akin. "Nico, hindi ko ito alok kung hindi kita gusto. Gusto kitang makilala. Gusto kong maintindihan ang iyong mundo, ang iyong pangarap," sabi niya. Habang unti-unting nagiging mas malapit. Nararamdaman ko ang tensyon sa pagitan namin. Ngunit sa kabila nito, may bahagi ng isip ko na nagtatanong. Ito ba'y pagmamahal o kontrol? "Sir, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko tungkol dito. Hindi ko alam kung kaya ko," sagot ko, habang pilit na hinahanap ang lakas na kailangan ko para lumayo. Ngunit bago pa man ako makalayo, bigla niyang hinawakan ang aking kamay. "Nico, hindi kita pipilitin. Nasa iyo ang desisyon. Pero tandaan mo, ang oportunidad na ito ay bihirang dumating. Kaya't pag-isipan mo ito ng mabuti," sabi niya, habang binibitawan ang aking kamay. Naglakad ako palabas ng kanyang opisina. Ang isip ko ay gulong-gulo. Ano ba ang gagawin ko? Paano ko haharapin ang alok na ito nang hindi binibigay ang aking sarili sa kanya? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may bahagi ng puso ko na nagtatanong. Ano nga ba ang tunay kong nararamdaman para sa kanya? Sa mga sumunod na araw, pilit kong iniiwasan si Sir Ray. Ngunit tila hindi siya natitinag. Patuloy niyang pinaparamdam sa akin ang kanyang presensya. Sa mga klase, sa mga aktibidad, kahit sa mga simpleng usapan. Hanggang isang araw, habang naglalakad ako pauwi mula sa paaralan, nakita ko siyang nakatayo sa harap ng gate ng aming bahay. "Nico, pwede ba kitang makausap?" Tanong niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Wala akong magawa kundi magbigay. "Ano yon, sir?" Tanong ko, habang pilit na binabalewala ang kabang nararamdaman. "Nico, alam ko na nahihirapan ka. Ngunit gusto kong malaman mo
na hindi kita pababayaan. Kung sakaling kailangan mo ng kausap, nandito lang ako, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng sinseridad. Ngunit sa kabila ng kanyang sinseridad, may bahagi ng isip ko na nagtatanong, totoo ba ito? Sa puntong iyon, nagpasya akong gawin ang isang bagay na matagal ko nang iniisip, ang pag-usapan ito sa aking mga magulang. Kinagabihan, nagsimula akong magsalita habang nasa hapagkainan kami. Ma, pa, may kailangan akong sabihin sa inyo. Simula ko, habang pilit na kinokontrol ang takot na nararamdaman. Nilingon nila ako, naghihintay sa aking sasabihin. Tungkol ito kay Sir Ray at sa alok niya. Patuloy ko, habang nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Ngunit bago pa man ako makapagsalita ng buo, biglang nag-ring ang telepono. Sinagot ito ng papa ko, at pagkatapos ng ilang saglit, ibinigay niya ang telepono sa akin. Nico, para sa iyo, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagtataka. Kinuha ko ang telepono at sa kabilang linya ay narinig ko ang pamilyar na boses ni Sir Ray. Nico, may kailangan kang malaman. May nangyari sa scholarship na iyon. Hindi na ito available para sa iyo. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit biglang nagbago ang lahat? Ang alok ba ay isang laro lamang, isang paraan para makuha ako? At ngayon, narito ako, sa gitna ng pagkalito, hinahanap ang sagot sa tanong na hindi ko alam kung kaya ko bang harapin. Pagkatapos ng insidenteng iyon sa opisina ni Sir Ray, hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw. Parang bigla akong naging ibang tao. Ang dati kong sigla sa pag-aaral ay napalitan ng kaba sa tuwing papasok ako sa klase. Nawala ang kumpiyansa ko sa sarili at ang minsang pagkilala sa akin bilang isang honor student ay tila naglaho sa alapaap. Nagsimula akong umiiwas kay Sir Ray. Hindi ako naglalagi sa campus kapag tapos na ang klase. Kung dati ay madalas akong makipagkita sa mga kaibigan para mag-aral ng sabay-sabay sa library, ngayon ay dire-diretso na ako pauwi. Ramdam ko ang mga tanong ng mga kasamahan ko, pero wala akong lakas ng loob na magpaliwanag. Paano ko ba sasabihin ang totoo nang walang masyadong makakaalam? Isa itong sitwasyon na hindi ko inakalang mangyayari sa akin. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad ako sa hallway, bigla kong narinig ang pangalan ko. Nico! Sigaw ni Liza, isa sa mga kaklase ko. Lumapit siya sa akin. May hawak na isang papel na tila galing sa registrar. Congrats! Narinig ko, isa ka sa mga top candidates para sa scholarship na binabanggit ni Sir Ray. Ang laking tulong nito sa'yo. Bumalik sa akin ang alok ni Sir Ray at ang kapalit na hinihingi niya. Alam kong hindi ito isang simpleng scholarship lang. May presyo itong hindi ko kayang bayaran. Oo, pero hindi ko pa sigurado kung tatanggapin. Sagot ko na lamang para maputol ang usapan. Habang papalapit ang finals, hindi ko maiwasang isipin ang mga pangarap ko. Ang scholarship na ito ay malaking tulong para makamit ko ang mas mataas na edukasyon. Napakalaking oportunidad na hindi ko dapat palampasin. Ngunit ang katanungan ay nananatili. Ano ang kaya kong isakripisyo para rito? Isang gabi, habang nag-aaral ako sa aking kwarto, narinig ko ang tunog ng aking telepono. Isang mensahe mula kay Sir Ray ang natanggap ko. Nico, kailangan kitang makausap. May mga bagay tayong dapat klaruhin. Magkita tayo bukas sa opisina ko. Nag-aalangan ako kung pupunta ba o hindi. Pero parang may puwersang nagtulak sa akin para harapin ang sitwasyon. Kinabukasan, naglakad ako patungo sa opisina ni Sir Ray na may halong kaba at galit. Galit hindi lang sa kanya, kundi pati sa sarili ko. Bakit ba ako nasa ganitong sitwasyon? Pagdating ko sa opisina, nakaupo siya sa kanyang mesa. Salamat at nandito ka.
Bungad niya. Alam kong mahirap para sa'yo ang lahat ng ito. Pero nais kong ipaalam sa'yo na hindi ko intensyon na saktan ka o abusuhin ang tiwala mo. Sir, hindi ko alam kung ano ang gusto kong mangyari. Tugon ko. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Ang alok mo ay napakalaking tulong, pero hindi ko alam kung kaya kong bayaran ang kapalit. Tumayo si Sir Ray at lumapit sa bintana. Tila malalim ang iniisip. Nico, may mga bagay na kailangan mo ring malaman. Hindi lang ito tungkol sa scholarship. May mga taong mas mataas ang posisyon sa akin ang nagtatangkang gamitin ito para sa sarili nilang interes. Gusto kong tulungan ka, pero kailangan kong malaman kung hanggang saan ang kaya mong gawin. Naguluhan ako sa narinig. Parang may mas malalim pang sitwasyon na hindi ko naiintindihan. Anong ibig niyong sabihin, sir? Tanong ko. Umaasang hindi niya ako binibiro. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. May mga tao sa administrasyon na gusto kang gamitin para makuha ang pondo ng scholarship. Ikaw ang nagiging biktima sa kanilang intriga. Gusto kong maprotektahan ka, pero kailangan kong malaman kung kaya mong tiisin ang pressure. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw sa sitwasyon. Hindi lang pala ako ang nasa gitna ng skandalong ito, kundi pati si Sir Ray. Ngunit hindi nito nagbago ang katotohanan na siya mismo ang nag-alok ng kapalit. Kaya ko, sir, sagot ko, may halong determinasyon. Pero hindi ko kaya kung ang kapalit ay ang integridad ko. Ngumiti siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Mabuti yan, Nico. Alam kong matalino ka at alam mo ang tama sa mali. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para hindi ka mapahamak. Umalis ako sa opisina na may halong pag-aalala at pag-asa. Alam kong hindi pa tapos ang laban at hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Pero alam kong hindi ako nag-iisa. Pagdating ko sa bahay, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nico, may gusto akong ipaalam sa'yo tungkol sa scholarship. Hindi ito ang inaakala mo. May mas malalim pang kwento sa likod nito. Sabi ng boses sa kabilang linya. Natigilan ako. Sino ito? Ano pa ang hindi ko alam? Ang mga tanong na ito ay bumuo ng panibagong kaba sa aking dibdib, na tila hindi magwawakas hanggang sa malaman ko ang katotohanan. Sa sumunod na mga araw, patuloy ang pag-aalala ko tungkol sa alok ni Sir Ray. Kahit paano ko pilitin, hindi ko magawang tanggalin sa isip ang kanyang mga sinabi. Tumutunog pa rin sa tenga ko ang mga pangako niya ng magandang kinabukasan kapalit ng isang relasyong hindi ko lubusang matukoy kung paano ko haharapin. Isang hapon, habang naglalakad ako pabalik sa dormitoryo, biglang lumitaw si Mika, ang matalik kong kaibigan, na tila may kung anong gustong sabihin. Nico, may narinig akong usapan. Tungkol kay Sir Ray, sabi niya, habang tinitingnan ako ng may awang pag-aalala. Anong usapan? Tanong ko, pilit na pinapanatiling kalmado ang boses ko, kahit pa bumilis ang tibok ng puso ko. Baka hindi mo pa alam, pero may mga estudyante na nagsasabi na may ilang beses na raw na nag-alok si Sir Ray ng scholarship kapalit ng, alam mo na. Nagsimula akong kabahan. Ang alok sa akin ni Sir Ray ay hindi pala bago. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o magalit. Sino-sino ang mga estudyanteng iyon? Tanong ko, umaasang makakuha ng sapat na impormasyon para makagawa ng tamang desisyon. Hindi ko sigurado, pero ang narinig ko ay may isa na hindi nakapasa sa huli niyang subject. Tila nagkaroon ng problema nung hindi siya pumayag sa alok ni Sir Ray. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Kung totoo ang mga naririnig ni Mika, paano ko haharapin ang sitwasyon ko? Hindi ko maiwasang isipin kung ano ang mangyayari sa scholarship na inaasam ko
para sa kinabukasan ko. Isa itong pangarap na matagal ko nang pinaghahandaan. Ngunit ngayon ay tila nagiging bangungot. Habang patuloy ang mga araw, nagdesisyon akong bumalik kay Sir Ray para talakayin ang alok niya. Hindi ko magagawang magpatuloy sa pag-aaral na may ganitong alalahanin na nakatambay sa likod ng aking isipan. Sa oras na pumasok ako sa kanyang opisina, ramdam ko ang lamig ng paligid na tila may babalang dala. "Nico, anong maitutulong ko sa'yo?" tanong ni Sir Ray, na tila walang kaalam-alam sa bigat ng sitwasyon. "Inisip ko ang alok mo, sir." Simula ko, pilit na pinapanatili ang tibay ng loob. Pero bago ako magbigay ng kasagutan, gusto ko sanang malaman ang punot dulo nito. May mga naririnig kasi akong usapan. Napakunot noo si Sir Ray. Tila nag-iisip kung paano haharapin ang aking mga tanong. "Ano bang narinig mo?" tanong niya, na may bahagyang pag-aalinlangan sa boses. "Na may mga estudyante kang inalok ng kaparehong kondisyon. Na may ilan sa kanila na hindi nakapasa dahil hindi sila pumayag." Tumahimik ang silid at sa sandaling iyon, alam kong may mas malalim pang dahilan kung bakit niya ako inalok. Hindi ko maintindihan kung bakit tila napakapurmal ng kanyang anyo, na para bang may itinatago siyang lihim. "Nico," wika niya, "alam kong mahirap ang sitwasyon, pero sana maintindihan mo na ang alok ko ay hindi lang para sa scholarship. May mas malalim na dahilan kung bakit kita napili." Nagulat ako sa kanyang sinabi. Akala ko'y kapareho lang ng iba ang sitwasyon ko, ngunit tila may ibang dahilan kung bakit ako ang kanyang napili. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. "May alam ka na ba tungkol sa sulat na iniwan ng dating estudyante sa akin?" tanong ni Sir Ray, na tila may kislap ng misteryo sa kanyang mga mata. "Anong sulat?" tanong ko, na may bahid ng pagkabahala sa boses. Hindi ko alam kung ano ang koneksyon ng sulat sa alok sa akin, ngunit ramdam ko ang bigat ng bawat salita ni Sir Ray. "Iyon ang dahilan kung bakit kita napili, Nico. Ang sulat na iyon ay may kinalaman sa isang bagay na hinahanap ko. Isang bagay na posibleng ikaw lang ang makakatulong sa akin." Naguluhan ako at hindi ko lubos na maunawaan ang kanyang mga sinabi. Ano ang koneksyon ng sulat na iyon sa scholarship? At bakit ako ang napili? Habang naglalakad ako palabas ng opisina ni Sir Ray, hindi ko mapigilang mag-isip kung ano ang kahulugan ng kanyang mga sinabi. Ang alok niya ay hindi pala simpleng kapalit lamang ng relasyon. May mas malalim na dahilan at hindi ko alam kung ano ang magiging papel ko sa lahat ng ito. Sa aking pag-uwi, isang tawag ang dumating mula sa hindi kilalang numero. Hindi ko alam kung bakit, pero tila may kinalaman ito sa alok na ibinigay ni Sir Ray. Habang unti-unting nagiging malinaw ang bawat detalye, mas lalo akong naguguluhan sa tunay na intensyon ng alok. Ano ang kahulugan ng sulat na yon? At bakit tila may ibang taong interesado sa akin? Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang bigat ng desisyong kailangang gawin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang alok ni Sir Ray ay may mas malalim pang dahilan na kailangan kong tuklasin. Sa mga araw na lumipas matapos ang alok ni Sir Ray, hindi ko maikakailang hindi ako mapakali. Sa bawat pagpasok ko sa klase, tila ba may bumibigat na aura sa paligid. Ang mga komento ng mga kaklase ko patungkol sa pagiging honor student ko ay nagdudulot ng kakaibang kirot. Parang may lihim na bumabalot sa lahat ng sinasabi nila. Alam kong wala silang alam sa nangyari. Ngunit sa tuwing naiisip ko ang alok ni Sir Ray, hindi ko maiwasang makaramdam ng panlalait sa sarili ko. Isang hapon, habang nag-aaral ako sa library, biglang sumagi sa isip ko ang mga pangarap ko para sa pamilya ko.
Ang scholarship ay maaaring maging susi sa pag-ahon namin sa kahirapan. Ngunit kapalit nito, ang dignidad ko at ang posibilidad ng pagkasira ng reputasyon ko. Napabuntong hininga ako. Tinangka kong iwanan muna ang mga alalahanin at ituon ang sarili sa mga libro. Sa gitna ng aking pag-aaral, biglang tumunog ang cellphone ko. Isa itong mensahe mula kay Sir Ray. "Nico, kamusta? Gusto kitang makausap. May bagong impormasyon tungkol sa scholarship na ito." Nagulat ako sa biglaang mensahe, ngunit hindi ko maitatanggi na may bahagi ng puso ko ang umaasa na baka may ibang alok na mas mabuti. Agad akong tumugon, "Sige po, sir. Kailan niyo po gustong mag-usap?" Nagkasundo kami na magkita sa isang maliit na kafe malapit sa campus. Sa bawat hakbang ko patungo doon, ang puso ko'y tila ba umaabot sa lalamunan ko. Pumasok ako sa kafe at nakita ko agad si Sir Ray na nakaupo sa isang sulok. Tila ba formal na naghihintay. Ngumiti siya sa akin, ngunit ang ngiting iyon ay may halo ng pagkabalisa. "Nico, salamat sa pagpunta," bungad ni Sir Ray habang ako'y naupo sa harap niya. "Gusto ko lang ipaliwanag ang ilang bagay tungkol sa scholarship. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon, pero may mga detalye akong gustong linawin." Nakapokus ang buong atensyon ko sa kanya. "Ano po iyon, sir?" "Alam mo, may ibang paraan para makuha ang scholarship. Hindi mo kailangang tanggapin ang alok ko, na may kapalit." Mahina ang boses niya, ngunit may sinseridad ito. "May kilala akong ilang tao sa komite ng mga scholarship. Kung magpapakita ka ng dedikasyon, magagamit ko ang koneksyon ko para makatulong sa'yo." Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko sa mga sandaling iyon. Bahagyang nabawasan ang bigat sa dibdib ko, ngunit may pagdududa pa rin. "Ano po ang ibig niyong sabihin, sir?" "Kapag nagpatuloy kang mag-excel sa klase, ipapasa ko ang pangalan mo. Tutulungan kita sa lahat ng paraan na makakaya ko, Nico. Ngunit nangangailangan ito ng oras at determinasyon sa parte mo," paliwanag niya. At sa mga oras na iyon, tila ba may sinseridad sa kanyang mga mata. Nag-isip ako ng malalim. Ang alok ay tila ba mas makatarungan, ngunit hindi ko pa rin maiwasang magduda. Sa loob ng ilang minuto, nagpalitan kami ng mga ideya at opinyon. Unti-unti, bumabalik ang tiwala ko. Ngunit hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko kung ano ang tunay na intensyon ni Sir Ray. Sa wakas, nagpasya akong tanggapin ang alok na walang kapalit na relasyon. "Salamat po, sir. Ipinapangako kong gagawin ko ang lahat para sa scholarship na ito." Ngumiti siya. Tila ba isang guro na muli kong hinangaan. "Magtiwala ka, Nico. Walang imposible basta't may determinasyon ka." Pagkatapos ng pag-uusap namin, umalis ako sa kafe ng may bagong pag-asa. Ngunit sa likod ng isip ko, hindi ko pa rin maalis ang pag-aalinlangan. Ano nga ba ang tunay na intensyon ni Sir Ray? Sa kabila ng saya, may bahagi sa puso ko ang nagsasabi na hindi pa ito ang katapusan ng pagsubok na ito. Kinabukasan, bumalik ako sa klase. Sa gitna ng lecture ni Sir Ray, biglang nagkaroon ng kaguluhan. Isang estudyante ang biglang pumasok sa silid-aralan, dala-dala ang kanyang cellphone, tila ba may ebidensya laban kay Sir Ray. "Narinig ko ang tungkol sa alok mo, sir. At hindi lang kay Nico, kundi pati sa iba pang estudyante." Nag-freeze ang lahat sa mga sinabi ng estudyante. Lahat ng mata ay nakatuon kay Sir Ray, na tila ba natigilan sa kanyang kinatatayuan. Ako naman, hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Ang pag-aalinlangan ko ay tila ba may katotohanan. Ano nga ba ang totoo sa likod ng alok na ito? Sa mga sandaling iyon, alam kong may mas malalim pang misteryo ang bumabalot sa sitwasyong ito. At sa kabila ng pag-asa, nararamdaman kong ito'y simula pa lamang. Simula nang mag-alok si Sir Ray ng scholarship
kapalit ng isang relasyon. Hindi na ako mapakali. Sa bawat pagpasok ko sa silid-aralan, pakiramdam ko ay may mga matang nakatuon sa akin. Tila binabasa ang aking isipan. Ang dating tahimik na mundo ko ay unti-unting nababalot ng ingay ng pag-aalinlangan. Ang kapayapaan sa pag-aaral na dati kong kanlungan ay unti-unting nagiging kulungan. Sa kabila ng lahat, hindi ko maikakaila ang halaga ng scholarship na inaalok ni Sir Ray. Bilang isang honor student, palaging nasa isip ko ang aking pangarap na makapag-aral sa isa sa mga prestigyosong unibersidad sa bansa. Ang scholarship na iyon ang magiging susi. Ngunit ang kapalit nito ay tila isang bangungot na hindi ko akalaing mararanasan ko. "Musta ka, Nico?" Bati sa akin ni Lay, ang matalik kong kaibigan, nang makita niya akong nakaupo sa isang bangko sa likod ng campus. Lumapit siya, dala ang kanyang mga libro, at umupo sa tabi ko. "Mabuti naman," sagot ko, pilit na pinapawi ang aking pagkabalisa. "Parang ang dami mong iniisip." "Anong problema?" Tanong niyang puno ng pag-aalala. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, naramdaman kong kailangan ko ng makakausap. May sinabi sa akin si Sir Ray. Simula ko. Hindi ko pa rin matukoy kung paano ko ito idedetalye. Nakita ko ang pag-aalala sa mga mata ni Lay. "Ano yon?" tanong niya. Tila handa akong damayan kahit ano pa man ang aking sasabihin. "May alok siya sa akin na scholarship." Sagot ko, lumulon ng bahagya upang kalmahin ang sarili. Pero, kapalit nito, gusto niya ng ibang relasyon. Nakita ko ang pagkagulat sa muka ni Lay. "Anong klaseng relasyon?" Ayokong pumasok sa detalye. Sagot ko ng may pag-aalangan. Basta, alam kong mali ito. Tahimik lang si Lay, tila iniisip ang tamang sasabihin. "Nico, alam mo bang mali talaga yan? Kung ano man ang plano niya, dapat mo itong iwasan." Alam ko ang tama. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Pero bakit ang hirap ng desisyon na ito? Ang scholarship na iyon ay magbibigay sa akin ng lahat ng pangarap ko. Pero ang kapalit nito ay isang bagay na alam kong makakasira sa akin. May isa pang bagay, sabi ko, nag-aalangan kung dapat ko nga bang sabihin ito. May mga naririnig akong tsismis sa mga kaklase natin tungkol kay Sir Ray. "Ano yon?" tanong ni Lay. Mas lalong naging interesado sa usapan. May mga nakikita raw silang mag-aaral na madalas pumunta sa faculty office ni Sir Ray. At may mga haka-haka na hindi lang simpleng konsultasyon ang nangyayari doon. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Lay. "Nico, kailangan mong i-report ito. Kung totoo man ang sinasabi nila, baka hindi lang ikaw ang biktima." Dumating ang isang hindi inaasahang tapang sa akin. Mula rito, nagpasya akong kumilos. Alam kong hindi ko kayang mag-isa. Kinailangan ko ang suporta ng mga taong nakapaligid sa akin. "Bukas, pupunta ako sa guidance counselor," sabi ko kay Lay. "Kailangan kong sabihin ang lahat." Tumango si Lay, sinusuportahan ang aking desisyon. "Kung kailangan mo ng kasama, nandito lang ako." Kinabukasan, sa aking pagpasok sa guidance counselor's office, hindi ko maiwasang kabahan. Pero alam ko, ito na ang tamang panahon para tapusin ang bangungot na ito. Sa bawat paghinga, pilit kong pinapakalma ang sarili. "Good morning, Nico." Bati sa akin ni Ma'am Lisa, ang guidance counselor. "Ano ang maitutulong ko sa'yo?" Nag-umpisa akong magkwento. Isa-isa kong inilatag ang mga alok ni Sir Ray, ang mga tsismis, at ang pag-aalala ko sa maaaring mangyari, hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa ibang mga estudyante. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ko, ramdam ko ang bigat na unti-unting gumagaan. "Salamat sa pagtitiwala, Nico." Sagot ni Ma'am Liza matapos kong ilahad ang lahat. "Kailangan natin itong aksyonan.
Mag-uumpisa ako sa pag-iimbestiga sa mga sinasabi mo. Nagkaroon ako ng kaunting kapanatagan sa kanyang mga sinabi. Alam kong hindi ito madali, pero ang unang hakbang ay nagawa ko na. Sa aking paglabas ng opisina, naramdaman ko ang bahagyang paggaan ng pakiramdam. Pero sa gilid ng aking mata, nakita ko si Sir Ray na nakatingin sa akin mula sa dulo ng pasilyo. May kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. May mas malalim na plano si Sir Ray. At ang kanyang mga mata, tila nagsasabi na hindi pa tapos ang laban na ito. Sa mga araw na lumipas matapos ang alok ni Sir Ray, hindi ko maiwasang mag-isip ng malalim. Ang bawat tunog ng kampana sa pasukan ng eskwelahan ay tila isa na namang paalala ng mabigat na desisyon na kailangan kong gawin. Bawat hakbang ko papasok sa silid-aralan ay parang hakbang patungo sa isang panibagong yugto ng buhay ko na hindi ko sigurado kung kaya ko bang tahakin. Ang scholarship na inaalok ni Sir Ray ay isang napakalaking bagay. Ang mga magulang ko ay hindi nakakaluwag sa buhay at ang pagkakataong ito ay makapagbibigay ng mas maginhawang hinaharap para sa akin. Ngunit ang kapalit na hinihingi ni Sir Ray ay nagdulot ng pagkabahala sa akin. Hindi ko alam kung ano ang magiging epekto nito sa akin, sa pagkatao ko, sa reputasyon ko, at sa relasyon namin bilang guro at estudyante. Isang hapon, matapos ang klase, nagdesisyon akong kausapin si Sir Ray. Kailangan ko ng linaw. Kailangan kong malaman kung ano nga ba ang tunay niyang intensyon. Sa bawat hakbang ko patungo sa kanyang opisina, ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Sinubukan kong ipanatag ang sarili ko, bagamat alam kong ito na ang simula ng isang seryosong usapan. Nang pumasok ako sa opisina, nakita ko si Sir Ray na nakaupo sa kanyang mesa, abala sa pag-aayos ng mga papel. Nang tumingin siya sa akin, ngumiti siya ng bahagya, isang ngiti na hindi ko matukoy kung may kabaitan o may ibang kahulugan. Nagumpisa akong magsalita. Sinabihan siya na gusto kong pag-usapan ang tungkol sa scholarship. Nico, panimula ni Sir Ray. Alam kong hindi ito madali para sa iyo. Pero gusto kong ipaalam sa iyo na hindi kita pinipilit. Ang alok ay nandyan, ngunit nasa iyo ang desisyon. Sir Ray, sagot ko. Bakit ako? Bakit mo ako napili para sa alok na ito? Napatigil siya. Tila nag-iisip ng tamang sagot. Nico, nakikita ko ang potensyal sa iyo. Alam kong may kakayahan kang makamit ang mga pangarap mo at gusto kong maging bahagi ng pag-abot mo sa mga pangarap na iyon. May bahagi sa sinabi niya na parang totoo, pero may bahagi rin na hindi ko mapanatag ang loob ko. Sir, ano ang kapalit na sinasabi mo? Ano ang inaasahan mo mula sa akin? Muli, napatigil siya. Nico, gusto kong makilala ka ng mas malalim. Hindi sa paraan ng guro at estudyante, kundi bilang magkaibigan. Gusto kong magkaroon ng koneksyon na higit pa sa loob ng silid-aralan. Napalunok ako. Ang alok na ito ay tila may ibang kahulugan. Isang kahulugan na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sir, hindi ko alam kung kaya ko yon. Hindi ko alam kung ano ang magiging epekto nito sa akin. Takdap. Nico, hindi kita pinipilit. Ulit niya. Maaari tayong mag-usap ng mas madalas. Hindi naman ito dapat pilitin. Kung hindi ka komportable, maaari nating pag-usapan ito. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang pagkalito. May bahagi sa akin na nagtutulak na tanggapin ang alok. Pero may bahagi rin na nag-aalinlangan. Ang relasyon na ito, kung sakaling mangyari, ay tiyak na magdudulot ng mga pagbabago sa buhay ko. Nang umalis ako sa opisina ni Sir Ray, nagdesisyon akong pag-isipan pa ng mas mabuti ang alok. Alam kong hindi ko ito dapat madaliin. Ang desisyon na ito ay hindi lamang makakaapekto sa kasalukuyan ko, kundi pati na rin sa hinaharap. Isang gabi,
Habang nakahiga ako sa kama, hindi ko maiwasang mag-isip ng malalim. Ang mga tanong ay nagpaulit-ulit sa isip ko. Ano ang mangyayari kung tatanggapin ko ang alok? Ano ang mangyayari kung hindi? Paano kung may ibang intensyon si Sir Ray na hindi ko pa nauunawaan? Habang nakatulala ako sa kisame, naisip ko ang isang bagay na tila hindi ko pa napapansin. May isang tao na palaging nasa paligid ni Sir Ray. Si Mika, ang isa sa mga estudyante na palaging nasa opisina niya. Baka siya ang susi sa mga tanong ko. Baka siya ang makapagbigay linaw sa akin sa kung ano ang tunay na intensyon ni Sir Ray. Nagdesisyon akong kausapin si Mika. Kinabukasan, sa pagitan ng klase, nilapitan ko siya. Mika, maari ba kitang makausap? Tanong ko. Nagulat siya sa bigla kong paglapit, pero ngumiti siya at pumayag. Oo naman, Nico. Ano ang maaari kong maitulong? Nang magsimula akong magtanong, natuklasan ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang bagay na magbabago sa pananaw ko kay Sir Ray. Sa bawat salitang binanggit ni Mika, unti-unti kong naintindihan ang mas malalim na koneksyon sa pagitan nila at ang mga bagay na hindi ko pa nakikita. At doon ko namalayan, ang alok ni Sir Ray ay hindi lamang tungkol sa scholarship, kundi isang bagay na mas malalim, mas komplikado, at mas mapanganib. Sa sandaling iyon, alam kong hindi ito basta-basta desisyon. Ito ay isang desisyon na maaaring magbago ng takbo ng buhay ko. Sa pag-alis ko kay Mika, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa akin. Sa bawat hakbang ko, ang mga tanong ay lumutang sa aking isip. At ang twist na ito ay nag-iwan sa akin ng isang cliffhanger na hindi ko inaasahan. Isang cliffhanger na magtutulak sa akin na tuklasin pa ang mas malalim na katotohanan. Ang araw ay tila mas malamlam kaysa dati. Sa aking paglalakad patungo sa pamantasan, hindi ko maiwasang mag-isip ng malalim. Ang mga pag-uusap namin ni Sir Ray ay laging may halong tensyon at hindi maipaliwanag na kilig. Sa kabila ng kanyang alok na scholarship, alam kong may kapalit iyon na higit pa sa kaya kong ibigay. Ngunit ang pangarap kong makapagtapos ng kolehiyo ng may karangalan ay nakapako sa harapan ko at si Sir Ray ang nag-iisang susi. Pagpasok ko sa silid-aralan, naroon siya, nakatayo sa harap ng pisara. Ang kanyang presensya ay palaging may kakaibang aura, isang kombinasyon ng awtoridad at karisma. Habang naglalakad ako papasok, tumama ang tingin niya sa akin at sa sandaling iyon, alam kong may mahalaga siyang sasabihin. Nico, maaari ba kitang makausap pagkatapos ng klase? Tanong niya na may kasamang ng ngiti. Isang ngiti na naglalaman ng hindi ko mabasang mensahe. Tumango ako, kahit pa ang puso ko'y tumitibok ng mabilis. Alam kong hindi ko maiiwasan ang usapan. Pagkatapos ng klase, naglakad ako patungo sa kanyang opisina. Ang bawat hakbang ay tila isang hakbang papalapit sa isang desisyon na maaaring magbago ng lahat. Nico, bungad niya nang makapasok ako. Alam kong matagal mo nang iniisip ang tungkol sa alok ko. Tumango ulit ako, hindi dahil sa kasiguraduhan, kundi dahil sa kawalan ng ibang sagot. Alam mo namang malaki ang maitutulong ng scholarship na ito sa'yo, hindi ba? Patuloy niya, ang kanyang boses ay tila isang musika na nakakaakit. Ngunit alam mo rin ang kapalit. Napabuntong hininga ako. Ang kapalit, isang relasyon na alam kong mali at hindi tama. Ngunit sa harap ng kinabukasan kong tila umaasa sa kanya, ang moralidad ay tila lumalabo. Nico, gusto kong malaman mo na wala kang kailangang ipilit sa sarili mo. Ngunit kung pipiliin mong tanggapin ito, sigurado akong magiging masaya tayo pareho. Sa kanyang mga salita ay may bahid ng pangungumbinsi. Parang isang pangako ng magandang kinabukasan. Ngunit may halong pangamba. Sir Ray, alam ko pong mali ito.
Ngunit hindi ko rin po alam kung paano ko tatanggihan ang alok ninyo. Sagot ko, puno ng pag-aalinlangan. Alam kong marami po akong mapapakinabangan, ngunit ang relasyon natin, paano po? Sa sandaling iyon, isang pagkatok sa pinto ang pumukaw sa aming pag-uusap. Isang estudyante, si Clara, ang pumasok. Sir, pasensya na po. May kailangan lang po akong isubmit. Ngumiti si Sir Ray kay Clara at saglit na bumaling sa akin bago bumalik ang atensyon kay Clara. Sige, ilagay mo na lang diyan, Clara. Nang umalis si Clara, bumalik ang tingin ni Sir Ray sa akin. Nico, hindi ko ipipilit. Basta't ang desisyon mo ay mula sa puso mo. Tumayo ako, binalot ng kalituhan ng isip ko. Lumabas ako ng opisina, ngunit alam kong hindi ko maitatatwa ang pangako ng scholarship na yon. Naglakad ako patungo sa malawak na quadrangle ng pamantasan. Ang huni ng mga ibon, ang ingay ng mga estudyante. Lahat ng iyon ay tila nagiging bahagi ng isang pelikula na ako ang bida. Ngunit sa likod ng mga eksena, ang tunay na kwento ay tungkol sa desisyon na kailangan kong gawin. Sa aking paglalakad, bigla kong natanaw si Clara. Nakaupo sa isang bench, tila may iniisip. Lumapit ako sa kanya, at sa hindi ko inaasahan, nagumpisa siyang magsalita. Nico, alam kong may alam ka sa mga nangyayari. Sabi niya, ang tinig ay puno ng pagkabahala. May usap-usapan kasing hindi lang ikaw ang inalok ni Sir Ray ng ganyan. Napatingin ako kay Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Kahit pa ang puso ko'y tila naglalaro sa kaba. May ilan sa amin ang nakaranas ng ganoon. At sa tingin ko, dapat mong malaman na hindi ito ang unang beses na ginawa ni Sir Ray. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang kidlat. Ang alok ni Sir Ray ay hindi pala natatangi sa akin. Nico, hindi ko alam kung paano mo ito haharapin. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Dagdag pa ni Clara, ang kanyang tinig ay puno ng sinseridad. Bigla kong naisip ang lahat ng estudyanteng maaaring dumaan sa parehong sitwasyon. Ang alok ni Sir Ray ay hindi pala kasing liwanag ng inaakala ko. Sa likod ng kanyang ngiti, may nakatagong lihim na ngayon ay unti-unting lumilitaw. Habang nakatingin sa malayo, nagpasya akong kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng maaring maapektuhan. At sa pagpasya kong ito, alam kong hindi pa tapos ang kwento. Sa likod ng bawat alok ay may nakatagong intensyon. Sa likod ng bawat ngiti ay may lihim na kailangan kong tuklasin. Kahit pa ang kapalit ay ang kinabukasan ko. At sa sandaling iyon, sa gitna ng ingay ng pamantasan, alam kong sisimulan ko ang paghahanap ng katotohanan. Hindi ko inakala na ang buhay ko ay magbabago ng ganito kabilis. Mula sa pagiging isang ordinaryong estudyante na may simpleng pangarap, ngayon ay isa na akong karakter sa isang kwentong hindi ko akalaing mangyayari sa akin. Ako si Nico, ang honor student na palaging nakikita sa library, nakalubog sa mga libro. Ngunit sa likod ng mga nakamit at medalya, may isang lihim na unti-unting bumabalot sa aking mundo. Si Sir Ray, ang guro ko sa literature, ay palaging hinahangaan ng lahat. Matalino, magaling magturo, at tila may kakaibang karisma na kinahuhumalingan ng maraming estudyante. Isa ako sa mga estudyanteng iyon, ngunit hindi ko akalain na ang paghanga ay magiging daan sa isang sitwasyon na puno ng komplikasyon. Nagsimula ang lahat ng mag-alok si Sir Ray ng isang scholarship na hindi ko matanggihan. Ang scholarship na ito ang magiging susi para makapasok ako sa isang prestihiyosong unibersidad sa ibang bansa. Ngunit may kapalit. Isang kapalit na hindi ko inaasahan, isang kapalit na naglagay sa akin sa isang delikadong posisyon.
Nico, alam kong hangad mo ang scholarship na ito. Sabi ni Sir Ray habang nakaupo kami sa isang sulok ng kanyang opisina. Ngunit kailangan mong maintindihan na may mga bagay na kailangan mong ibigay kapalit nito. Naguluhan ako sa kanyang sinabi. Akala ko, mahigpit na pagpupursige at talino lang ang kailangan para makamit ang scholarship. Ngunit tila may ibang nais si Sir Ray. Ang kanyang mga mata ay tila may sinasabi na hindi kayang ipahayag ng mga salita. Nico, gusto kong maging mas malapit sa'yo. Gusto kong makilala ka, hindi lang bilang estudyante. Dugtong niya. Alam kong may ibang ibig sabihin ang mga salitang iyon. Hindi ito ang simpleng pakikipagkapwa-tao na inaasahan ko sa isang guro. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang alok niya. Pumayag ako, hindi dahil sa takot o kagustuhan, kundi dahil sa pagkakataon na inalay niya. Alam kong mali, ngunit tila napakahirap talikuran ang pangarap na matagal ko nang hinahangad. Sa mga sumunod na linggo, naging madalas ang aming pagkikita. Magkasama kami sa mga cafe, kumakain ng hindi opisyal na dinner, at minsan ay nag-uusap ng mas mahaba kaysa sa inaasahan. Sa bawat sandali, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng desisyon ko. Ang scholarship ay naging parang isang kadena na unti-unti akong binabalot. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na nagtataka kung ano nga ba ang tunay na nararamdaman ni Sir Ray. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo at minsan ay may mga pagkakataon na tila hindi ko siya ganap na kilala. Sa kabila ng kanyang mga alok, may tanong na bumabalot sa akin. Ano nga ba ang motibo ni Sir Ray? Isang gabi, habang kami ay nag-uusap sa parke malapit sa universidad, nagtanong siya ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Nico, may tiwala ka ba sa akin? Tanong niya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ang tiwala ay isang bagay na mahirap ibigay, lalo na sa sitwasyong kinasasadlakan ko. Bakit mo ako tinatanong ng ganyan, sir? Tugon ko. Pilit na pinipigilan ng kaba sa aking dibdib. Ngumiti siya, ngunit ang ngiti ay may halong lungkot. May mga bagay na hindi mo pa alam, Nico. Mga bagay na maaaring magbago sa pananaw mo sa akin. Biglang bumukas ang kanyang telepono at ipinakita niya sa akin ang isang video. Sa una, hindi ko maintindihan kung ano yon, ngunit habang tumatagal, unti-unti kong naiintindihan na ito ay isang bagay na magbabago sa lahat. Ang video ay tungkol sa kanya, sa kanyang totoong pagkatao, sa kanyang mga lihim. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong revelasyon. Ang scholarship na inalay niya ay tila naging isang patibong, isang paraan para makuha ang tiwala ko. Ngunit sa kabila ng lahat, nararamdaman ko ang kanyang sinseridad, ang kanyang pagnanais na magbago. Habang nakaupo kami sa parke, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko, ano nga ba ang gagawin ko ngayon? Ang desisyon ko ay magdedesisyon kung paano ko haharapin ang mga susunod na hakbang, kung paano ko ipagpapatuloy ang kwentong ito. At doon ko napagtanto, ang tunay na twist ay hindi ang alok ni Sir Ray, kundi ang aking kakayahang pumili. Kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Kung paano ko ipaglalaban ang aking pangarap nang hindi isinasakripisyo ang aking dignidad. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na hindi ko maalis sa aking isipan. Paano ko haharapin ang katotohanan na si Sir Ray ay may lihim na matagal niya nang itinatago? Ang mga araw ay tila naging mabilis na paglipas ng mga pahina ng isang libro. Bawat isa ay puno ng kaba at mga katanungan. Hindi ko pa rin maialis sa isipan ko ang inaakalang alok ni Sir Ray. Isang alok na tila may kapalit na labis na nakakalito at nakakatakot. Ang scholarship na iyon ay pangarap ng marami, lalo na ako na nagmula sa isang pamilyang hindi masagana. Ngunit ang kapalit na hinihingi ni Sir Ray ay tila isang bitag
na maaari kong ikapahamak. Isang umaga, habang naglalakad ako patungo sa silid-aralan, nadama kong may kakaiba sa paligid. Parang may mga mata na nakatingin sa akin, nagmamasid sa bawat kilos ko. Nang makarating ako sa pinto ng classroom, naroon si Sir Ray. Nakangiti sa kanyang paboritong upuan. Pinili kong huwag pansinin ang pagtaas ng alon ng kaba sa aking dibdib at umupo sa aking lugar. "Nico, maaga ka ngayon," bati ni Sir Ray. Ang kanyang tinig ay puno ng galak, ngunit may bakas ng isang bagay na hindi ko mawari. "Opo, sir," sagot ko. Pilit na pinapanatiling natural ang tono ng boses ko. "May kailangan po ba kayo?" "May gusto akong pag-usapan natin mamaya," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng silid. "Pagkatapos ng klase, kung maaari." Tumango ako, ngunit ang aking puso ay tila naglalakad sa gilid ng isang bangin. Ano kaya ang gusto niyang pag-usapan? Ang tungkol ba sa scholarship? O ang mas masalimuot na usapan na tila lumalambong sa pagitan namin? Habang umuusad ang klase, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang mga tingin ng ilang kaklase. Parang may usapan sa hangin na hindi ko matukoy, at ang bawat bulong ay tila may patungkol sa akin. Isa-isa kong napagtanto na may mga hakbang na kailangang gawin. Mga hakbang na maaring magligtas sa akin mula sa pagkakalugmok sa isang sitwasyong walang kasiguraduhan. Pagkatapos ng klase, nanatili ako sa aking upuan. Hinihintay ang paglapit ni Sir Ray. Nang lumapit siya, kita ko sa kanyang mukha ang isang uri ng kaseryosohan na bihira kong masaksihan. "Nico, tungkol ito sa scholarship," panimula niya, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin diretso sa akin, puno ng intensyon. "Alam mo, gusto kitang matulungan. Ngunit gusto ko rin ng katiyakan na magiging mas malalim ang relasyon natin." Sa kabila ng tila mahinahong tono, ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Para bang isang piraso ng yelo ang bumagsak sa aking tiyan, malamig at nakakapaso. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Ang bawat bahagi ng isip ko ay naguguluhan, pinaghahalo ang takot at pagnanasa para sa hinaharap. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang ideya ang sumagi sa aking isipan. Isang posibleng solusyon na maaaring makapagligtas sa akin. "Sir, naiintindihan ko po ang sinasabi ninyo," sagot ko, pilit na pinapanatiling kalmado ang boses ko. "Pero sa tingin ko, mas makakabuti kung pag-isipan ko muna ito. Ayokong basta-basta gumawa ng desisyon." Nakangiti si Sir Ray, ngunit may bakas ng pagkabigo sa kanyang mga mata. "Sige, Nico, pag-isipan mo ng mabuti. Nandito lang ako kung kailangan mo ng tulong." Habang naglalakad ako pauwi, iniisip ko ang mga posibilidad. Kung tatanggapin ko ang alok, ano ang mangyayari sa akin? Ano ang mangyayari sa aming relasyon ni Sir Ray? Ngunit kung tatanggihan ko ito, paano ang pag-asa ko sa scholarship na iyon? Sa gitna ng aking pag-iisip, isang tawag ang natanggap ko mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot ko, narinig ko ang isang pamilyar na boses, si Alina, ang kapatid kong babae. "Nico, may kailangan kang malaman," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng alalahanin. "Nabalitaan ko na may kumakalat na tsismis tungkol sa iyo at kay Sir Ray." Parang bumagsak ang mundo ko sa narinig. Ang mga bulong sa paaralan, ang mga kakaibang tingin, lahat ay may koneksyon sa balitang iyon. Paano nangyari ito? Ano ang gagawin ko? "Alina, wala akong alam tungkol diyan," sagot ko, pilit na pinapanatiling kalmado ang boses ko. "Pero salamat sa pag-inform." Habang naglalakad ako pauwi, ang mga hakbang ko ay tila nagiging mabigat. Ang bawat tunog ng tsinelas sa semento ay tila nagtataglay ng bigat ng isang lihim na maaaring magdulot ng iskandalo. Paano kung malaman ito ng mga magulang ko?
Paano kung makarating ito sa ibang guro? Isang bagay ang tiyak. Kailangan kong mag-isip ng paraan upang malutas ang sitwasyong ito bago ito tuluyang lumala. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Sino ang nagpakalat ng tsismis? At bakit? Sa gitna ng pag-iisip ko, napansin ko ang isang papel na nakasuksok sa aking bag. Isang liham na mula kay Sir Ray. Nakasulat sa formal na tono. Ngunit may mensahe na nag-iiwan ng maraming katanungan. Nico, alam ko ang tungkol sa tsismis. Pag-usapan natin ito. May kailangan kang malaman. Ang mga salitang iyon ay tila isang susi sa isang misteryo na hindi ko palubos na maunawaan. Ngunit ang tanong ay nanatili. Ano ang kailangan kong malaman?